Nagalit sila sa dalawang apostol, sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang kaugnayan ng muling mabubuhay ng mga tao. Kaya pinapigilan ang dalawa, ngunit pinipilihan hanggang kinabukasan sapagkat gabi na huli. Nakikita ng Panginoon ang yaman, ang kakayahan, ang lakas na mayroon na. Maniwala kayo o hindi, may biyaya na nagbubumabaw sa atin. Dahil nga lamang lahat, na hindi maipahiwanan na dahilan, lagi na asisig sa ating tuta. Ako'y biktima, ako'y pagkira, kanina ako, hindi ko kaya. Natin ating itayo at tapos ang halaga na ipinalit sa ating kapihan ay mismo buhay ng Panginoon. Tayo ay pinakayaman sa pinakamalaking halaga. Dapat ang talaga ang ating laging isa-isip at isa-iwa na tayo pinugusgan ng Panginoon. At ito po ay isang paraan po para makakita po natin ang ating kakayahan ng yaman. Ipagtuloy natin pang-iisa sa banal ng isa. Pagkakisan po na sa yan. Pag-Biyernes Santo, puno-puno tayo. Kapag Semana Santa, hindi mahulugang aralyo yung simbahan ng Quiapo. Maliban sa puno-puno dito hanggang doon sa likod, hanggang sa Plaza Caranda, puno-puno. Itong aming mga hijos talagang sinisikat na maging pahayag at ligtas ang dagoy sa loob ng simbahan. Pero bakit ganoon? Dahil tayo ay biyayak na, pinanayak na, bakit minsan kahit sa ibang simbahan, tila may pagbawas ng mga nagsisimba. Isang patunay na tayo mismo ang nagpapahirap na sarili natin. Gusto natin alalahanin yung krus ng ating ginagawa. Gusto natin tingnan ang ating sarili na hindi natin tayo ng buhay. Sugat-sugat tayo, dumaan tayo. At gusto natin ang ginagawa. Ano natin makita yung sarili natin na hindi gusto. Mas malakas na tayo sa pwersa ng kasamaan. Talo na ng Panginoon ang impyerno. Tayo talo na natin ang impyerno. Napagbagian ng Panginoon ng lahat. Kailangan na lang natin isa puso, isa diwa ang biyaya ng tagumpay, kaligtasan, lakas, at kakayanan na mayroon tayo. Amen? Pakita natin na sa laging pakikisa sa banal na misa at pakikipagkasundo sa bawat isa. Alam niyo po, yun pong huling hapunan, yan ay isang hakbang ng Panginoon para pagkasunduin ang tao sa Diyos. Pero ang unang almusal ay pakikipagkasundo ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya pansinin ninyo, doon sa ihawan ng Panginoon, mayroong espasyo na para ilagay ng bawat alaga ng Panginoon ang kanilang mundo. The Last Supper is an act of God to reconcile man to Him. But the first breakfast is an act of God to reconcile every one of us to one another. Pakikisa sa banal na misa at pakikisa sa bawat isa. Yan ang biyaya ko ng unang almusal, ang first breakfast. Konting tayo lang po.